Alam mo ba kung bakit marami pa rin sa atin ang palaging kapos kahit may trabaho na at may sideline pa? Hindi lang ito dahil sa maliitang sahod o mahalang bilihin. Madalas may kinalaman ito sa mga toxic money habits na nakasanayan ng maraming Pinoy. Mula sa ugaling bahala na hanggang sa mentalidad na ipon ko, ipon natin. Pero ang utang mo lang. Marami sa kultura natin tungkol sa pera ang nagiging hadlang sa pag-asenso natin. At kung hindi natin ito babaguhin, baka sa huli, tayo pa ang mawalan ng masaganang future. Kaya sa video na ito, kung gusto mong magkaroon ng ipon at mawala sa cycle ng palaging kapos, dapat mong malaman kung paano maiwasan ng toxic money habits na ito. Paalala lang na medyo masakit ang mga sasabihin ko pero kailangan nyo ito para matauhan kayo. So simulan na natin. Una, itigil na ang bahala na mindset. Marami sa atin ang sanay na sa bahala na mentality pagdating sa pera. Kesyo bahala na bukas kung paano babayaran ng utang. Bahala na rin kung ano mangyayari next sahod. Bahala na kung wala pang savings. Ang problema, hindi bahala na ang magbabayad ng bills mo. Ikaw ang magbabayad. Kaya mas mabuting planuhin mo na ang finances mo. Kung gusto mong kumita ng extra at magkaroon ng magandang kinabukasan, simulan mo sa proper money planning. Hindi naman kailangang maging sobrang komplikado nito. Pwede kang gumamit ng basic budgeting technique na ginagamit ko rin tulad ng 50-30-20 rule. 50% sa needs, 30% sa wants, at 20% sa savings. Mas okay din kung magsisimula ka mag-track ng expenses mo. Gumamit ka ng notebook at isulat mo lahat doon yung mga expenses, yung mga perang lumalabas sa'yo, at yung mga perang kinikita mo o yung mga pumapasok sa'yo para malaman mo kung saan din napupunta ang pera mo. At kung may gusto kong simulan na sideline o negosyo, huwag ka na maghintay ng perfect timing. Gawin mo na ngayon. Tandaan, ang sikreto ng mga umaasensong Pinoy ay hindi sila naghihintay ng swerte. Sila mismo ang gumagawa ng paraan. Ang pangalawa, iwasan ng utang para lang may pambili ng luho. Isa sa pinaka-toxic na money habits ng maraming Pinoy ay ang pangungutang para lang makasabay sa uso. May bagong iPhone, swipe na lang yan sa credit card. May promo ang motor, sagot na ang hulugan. Ang ending, kulang na kulang ang sahod kakabayad ng mga utang. Walang masama sa pangungutang, pero siguraduhin mo may kita o balik ito para sa'yo. Kung may extra income ka at kaya mo namang bayaran ang hindi nagsasakripisyo sa savings mo, go lang. Pero kung uutang ka para lang sa short-term happiness mo, sayang lang ito. Ang totoong financial freedom ay hindi nakabase sa mga branded na damit, kundi sa kakayahan mong mabuhay na hindi nag-aalala sa mga bayarin. Kaya bago ka kumuha ng utang, itanong mo muna sa sarili mo, ito ba ay magpapayaman sa akin o magpapahirap lang lalo? Mas okay pang gamitin ng pera para mag-start ng negosyo, bumili ng income-generating assets o mag-invest sa sarili mong skills. Ang pangatlo, iwasan ng one-day millionaire mindset. Kapag nakatanggap ka ng malaking pera, halimbawa, bonus o commission, karamihan sa atin ay bigla-bigla nila magiging big spender. Pasok sa restaurant, bili ng bagong gadget, tapos ang ending, back to zero na naman. Kung gusto mo maging financially stable, dapat iwasan mo ang pagkakaroon ng one-day millionaire mindset. Imbis na ubusin ang pera mo sa mga luho, gamitin mo ito para kumita pa ng mas maraming pera. Pwede mo itong gamitin bilang puhunan sa maliit na negosyo, mag-invest sa stock market o sa digital banks at ilagay ang mga emergency fund mo dito. Isipin mo na lang, kung every bonus mo ay nag-i-invest ka instead na ginagastos mo lahat, after 5 years, malaki na malamang ang naipon mo. Ang pang-apat, iwasan ng kasya na yan mindset. Marami sa atin ang nasasanay sa kasya na yan mentality. Kapag sapat na ang kita sa buwan ng gastusin, then okay na ito para sa karamihan. Pero ang ganitong mindset ang nagiging dahilan kung bakit marami ang hindi umaangat at nananatiling kapos sa buhay. Hindi naman talaga sapat yung okay lang, dapat laging may extra. Huwag ka makontento sa isang source of income lang. Kung empleyado ka, maghanap ka ng sideline. Pwede ka mag-freelance, magbenta online, o mag-offer ng mga services mo base sa skills mo. Hindi mo naman kailangan mag-resign kagad, pero dapat handa ka kung sakaling dumating ang panahon na mawalan ka ng trabaho. Sabi nga nila, kapag may extra income ka, may extra security ka. Kaya huwag mong hayaan na sakto lang ang mindset mo. Dapat gawin mo ang lahat para sa mga pangarap mo sa buhay. Ang panglima, iwasan ng kung ano ang trabaho, okay na mindset. Marami sa atin na natututo makontento kung ano lang ang available na trabaho, basta may sahod, okay na yan. Kahit maliit, carry na. Kahit overwork, underpaid, ayos lang basta may pangkain. Pero ang mindset na ito ay ang pumipigil sa karamihan na umasenso. Kung hindi mo bibigyan ng halaga ang sarili mong skills at effort, paano ka aasenso? Huwag kang matakot na mangarap ng mas mataas. Kung palagi ka lang kontento sa kung ano ang meron lang, hindi mo malalaman ang tunay mong halaga. Hindi ka kasi ipinanganak para lang magtrabaho at mabuhay ng sakto lang. May kakayahan kang umasenso at bigyan ng magandang pagkakataon ng sarili mo para lumago at umasenso sa buhay. Huwag kang matakot na maghanap ng mas magandang oportunidad, mag-aral ng bagong skills
o magnegosyo kung kinakailangan. Ang sahod mo ngayon ay hindi kailangan maging sahod mo habang buhay. Kung may paraan naman para tumaas ang kita mo, bakit pipiliin mong manatili sa ilalim? Ang pang-anim, iwasan ng pera lang yan mentality. Ilang beses mo nang maririnig yung linyang, pera lang yan at mapapalitan din. Pero alam mo ba na ito ang isa sa pinaka-toxic na money mindsets na nagpapahirap sa maraming Pinoy? Marami ang gumagastos ng walang pakundangan kasi iniisip nila na may susunod na sahod naman. Yung iba ay nag-aaksaya ng pera sa sugal, bisyo at walang kwentang luho kasi ang reason nila, pera lang naman yan at kikitain ko ulit. Pero hindi ba natin naiisip na hindi lang pera ang nawawala sa atin, kundi oras, oportunidad at security sa hinaharap? Kapag inisip mo kasi palaging pera lang yan, hindi mo namamalayan na hindi lang pera ang nawawala sa'yo, kundi ang chance mo na makapag-ipon, makapag-invest at magkaroon ng mas magandang future. Oo, kikitain mo ulit yung pera, pero paano yung oras at oportunidad na nasayang? Hindi mo na mababalik ang panahong sana ginamit mo na lang ang pera na yan para paghandaan na mas mahalagang bagay sa buhay. Kaya bago mo gastusin ang pera mo sa walang kwentang bagay, tanungin mo muna ang sarili mo, mas magiging panatag ba ako sa hinaharap dahil dito? O lalo lang ako mapapahamak? Sa ganitong paraan, mapag-iisipan mo ang importansya ng pera sa buhay mo at gagastusin mo ito na mas tama. Ang pangpito, iwasan ng sandal sa pamilya mentality. Isa sa mga ugaling nagpapahirap sa maraming Pinoy ay ang paniniwala na kapag may trabaho ka, automatic, ikaw na kagad ang aako sa lahat ng gastusin ng pamilya. Hindi na bago ang eksena na ito kung saan ang isang anak na nagkatrabaho ay nagiging breadwinner, nagpapaaral ng kapatid, sumasagot sa mga gastusin sa bahay at nagbibigay ng sustento sa mga magulang. Walang masama sa pagtulong, pero dapat may hangganan. Kung ikaw mismo ay kapos sa pera, hindi ka makakaahon kung ang pamilya mo ay pare-paras kayong walang ipon. Mas lalo lang kayong magkakaproblema kung lahat sila ay umaasa sa iyo. Kaya ang dapat mong gawin ay maglagay ka ng budget para sa pagtulong sa pamilya. Huwag ka magbigay ng sobra-sobra kung ang kapalit naman ay ang sarili mong kahirapan. Turuan mo ang pamilya mo na maghanap din ng paraan para kumita. Kung may kaya pa magtrabaho o magnegosyo, mas mainam kung turuan sila maging independent. Huwag ka matakot na magsabi ng no. Kung hindi pa kaya, mas mabuting ipaliwanag mo ito kaysa magpanggap ka na okay ka lang habang ikaw naman ang naghihirap. Ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay hindi lang sa pagbibigay ng pera, kundi ang pagtuturo sa kanila kung paano maging financially responsible. Sa huli, kung gusto mong umasenso at magkaroon ng magandang future, dapat mong iwasan ng mga toxic Filipino habits na nagpapahirap sa maraming Pinoy. Hindi sapat ang magsumikap lang, dapat matuto ka rin mag-manage ng pera mo ng tama. Magsimula ka sa pagbabago ng mindset mo ngayon. Huwag kang umasa sa bahala na at huwag mo ring hayaan ang ganitong pag-iisip ang pumigil sa iyo para umasenso. At higit sa lahat, alagaan mo ang kinikita mo at gamitin mo ito sa tama at huwag lang sa luho. Ikaw ang may hawak sa future mo. Huwag mong hayaan na sirain ito ng mga maling money habits. Tandaan, ang pagbabago ng buhay mo ay nagsisimula sa isang desisyon. Ang desisyon na palitan ng mga money habits na ito na pumipigil sa iyo para umasenso. At kung nagustuhan niyo ang video na ito at gusto niyo pang matuto ng iba't ibang money tips at financial hacks, siguraduhin mag-subscribe sa channel na ito para pa sa mas maraming life-changing contents. Ikaw ba, ano ang mga toxic na money habits sa mga Pinoy ang gusto mong baguhin? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.